Happy Lord's Day. Ngayon po yung araw ng linggo. Ito yung araw ng Panginoon. Sa paglikha ng Diyos, nilikha niya po ang lahat ng pangangailangan ng tao sa limang araw. Nilikha niya ang tao, ika-6 na araw. At ang ika-7 araw, binasbasan ng Diyos at ginawa niyang itong banal na araw. Kaya, ngayon po, Happy Lord's Day. Good morning. Tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos. Yung nakasulat po dito, may dala tayong Biblia makapal, New Testament, Old Testament, o Amen Bible. Ano po? Meron kasi nakalagay dito po sa Biblia na mga taong buhay, malakas, kumakain, nagtatrabaho o nag-aaral. Pero sa Biblia, kung si Pablo po ang ating tatanungin, meron pong mga patay na tao na buhay po sila. Ito yung ating bibigyan pansin. Ayon po dito sa Efeso chapter 2. Pero bago tayo papalaw, tingin natin ang tulong ng Diyos. Kasi salita niya ito ating pag-aaralan. Salamat po Panginoon Diyos sa pagkakataon na binigay mo sa amin na kami po'y malaya. Malaya po kami magbulay ng inyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Buksan ang mga puso at kaisipan ng mga tao na nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito pong nakasulat dito ay yung isang Pablo. Si San Pablo po ay isang apostol ng Diyos kay Kristo. Efeso 2:1. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Isipin niyo po ito. Kinakausap ni Pablo ang tao noon, bina-Bible study yung mga tao noon, pero anong sabi niya? Mga patay na kayo. Hindi ba parang malayo sa katotohanan, ano? Patay, pinapangaralan mo, halimbawa, yung nakalibing. Mapakinig pa. Pwede pa ba makinig yun? Hindi na, siyempre. Tuloy natin. Ang sabi niya kasi, noong unay, yan, meron siyang binanggit una. Itong mga taong ito, ng taga-Efeso, nung wala pa si Apostol Pablo, nakita niya ang mga buhay nila. Kaya nung dumating si Pablo at mangaral sa kanila, ito po ang kanya sinabi sa kanila, mga patay na kayo. Ang dahilan, ito ang kanilang buhay araw-araw. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Nabubuhay po sa kasalanan. Kaya yung nabubuhay sa kasalanan, yan po yung mga patay. Halimbawa, sabi ni Juan dito, sino yung mga nabubuhay sa mga na sinasabi ng Biblia? Sige lang. Doon kayo. Oo. Ang sabi ni Apostol Juan, unang Juan, yun tayong babasahin dito. Unang Juan. Ito. 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, pagnanasa ng laman. Pagnanasa ng laman, yun nabubuhay ka sa kalayawan, sa laman. Ang pagnanasa sa laman. Ang pagnanasa ng mga mata. Alam niyo yung mata po, malikot yan. Stepping stone. Stepping stone pala. Malikot yan. Yung mga bagay na hindi dapat tignan, natitignan. Ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay, ito'y hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yung pagmamayabang. Kayong mga mayayabang. Yan. Yung kumisan, pumasta kayo, akala nyo kung sino kayo. Pagmamata sa buhay. Yung mga bagay na yan, tuloy natin.
ay nagmula sa sanlibutan. Ngayon, dito sa chapter 5 ng 1, verse 19, ang buong sanlibutan, ang sabi ni Juan, ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ibig sabihin, pag nabubuhay ka sa kamunduhan sa mundong ito, kaibigan, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Yan. Habang nabubuhay ka sa kamunduhan, lahat ng kalaswaan, lahat ng kabastusan, ang akala mo malakas ka, akala mo kung sino ka, akala mo kung hindi ka na nila mahabot, pero totoo niyan, sa Diyos patay ka na, kaibigan. Hinihintay na lang ang execution na sa'yo. Kung kailan bababa ang atol sa'yo. No. Kaya ang purpose ng pangangaral, upang ipabatid sa tao na ang tao makasalanan. Nakakita ba kayong lumaking at timano, banal yan tao? Hindi po. Yung mga nasa simbahan, mga pastor, mga pare, may mga kaso. Anong kaso? Rape. Oh. Tignan nyo po, ang daming may mga kaso. Mga tao pa ng simbahan. Naalala nyo yung si Santo Papa? Nung maupo yung pumalit kay Pope John Paul II, sino pumalit sa kanya noon? Ang timano, ang dami niya tinanggal sa Roma. Anong kasalanan nila? Ninanakaw yung pera. Ano pa? Involved sila sa sex immorality. Alam niyo po, ang sabi nga nila, naalala niyo ba yung sinabi sa Senado, si JBRC ito? Tama na yun, para tayo nagbabanal-banalag dito. Sabi niya pa eh. Pero mga magnanakaw. Sipin niyo po yan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na noong una'y mga patay na kayo. Bakit po? Nabubuhay sila sa kasalanan. Yung iba naman, meron daw kasalanan na puti. May kasalanan na kulay pula. Aba, nilagyan pa nila ng kulay. Pag kasalanan, wala naman nakalagay na iba ron eh. Kasalanan is kasalanan. Si Peso, balikan natin yung chapter 2, verse 2 naman. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Tignan nyo po ang bata. Pag may anak kayo bata, habang lumalaki yan, ginagabayan nyo. Di po ba totoo? Pinapangaralan nyo ang anak ninyo. Anak, huwag kang magmura. Bata pa lang, tinuturuan mo nga ng magmura. Pero nung lumaki, palamura. Ibig sabihin, walang natutunan. Anak, huwag kang manigarilyo. Makita mo, naninigarilyo na. Yung tatay kasi, anak, bili mo ako sigarilyo. Lagyan mo ng apoy. Anak, huwag kang makikipag-inuman. Anong sabi ng tatay? Bili mo nga akong markang demonyo. Bata pa lang natuturuan na ng magulang sa kawalang yan. Lahat ng yan po bawal. Kung ano yung nakita ng bata sa magtanda, ay akala niya tama. Nalulong sa bisyo. Kahit anong pigil, hindi mapigilan. Nakulong na lahat, pero hindi pa rin mapigilan. Kasi po yung mundo, ang sabi ng Biblia, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Siyempre, hindi papayag si Satanas na aalis ka pa sa kanyang kamunduhan. Sabi ko nga po sa may mga pastor, may mga taong simbahan, pari pa ka eh. Nangakaso ka, manyakan eh. Naalala niyo si Kibuloy?
Manyak. Inaasawa, mga bata. Ayun, nakakulong kayo. O naalala niyo yung isa pa sa Bisaya, yung Agila? Si Mr. Agila, na ngayon nakakulong din. Anong ginagawa? Kamunduhan. Mga bata, pinag-aasawa, bata. Hindi po ba nabulgar yun? O ngayon, nasa ngayon? Hindi nakakulong din. Para dito, San Pablo. Oh, may sinasabi si brother Giler. Ang tagal ko naging sakristan dyan. Oh, Maliit pa lang ako. Alam mo, inaasawa yung babae na kita niyo po. hanggang sa dinala sa Italy. Yung babae. Tanggal siya pagkapare. Kita niyo po. Alam niyo po yung kamunduhan. Ito sinasabi ni Pablo. Napakahirap pong labanan yan. So, Malakas po yung hatak ng laman. Oh, ano sabi ni Pablo? Sa dos, sinunod din yun noon. Alin, ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa ipapawid. Tinatukoy po si Satanas, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw, pasakop sa Diyos. Oh, kita nyo? Kapag nabubuhay ka sa kabunduan, ayaw mong pasakop sa Diyos. Eh bakit? Ayaw ng Diyos sa kabunduan. Nung araw po, ang sabi sa akin ng isang tao, kaya nga ayaw ko sumama sa iyo eh. Eh bakit naman ka ako? Eh ang daming bawal sa inyo eh. Sipin niyo po yun. Niyayaya ko para sa kabanalan. Ayaw niya kasi daw maraming bawal. Alam niyo po ba nung sinagot ko? Walang bawal ka ako. O, nagulat siya. Ang nagbabawal ang Diyos. Hindi ako nagbabawal, ang Diyos ang nagbabawal. nasa iyan. Anong nakalagay sa 10 utos? Huwag kang papatay. Sino may sabi nun? Ang Diyos. Sino kausap tao? Pero, naalala niyo si Duterte, ngayon nakakulong sa Netherlands, ay sa The Hague. O, Netherlands, 6 na buwan na yata. O, anong kaso niya? Patay dito, patay doon. Inamin niya yan sa Senado at saka sa Kongreso eh. Nang tanungin siya ni Pastor Benny Abante, congressman po yun eh. Sabi niya, Mr. President, meron ka bang pinatay na tao? Ang sagot ni Duterte, meron. Mga hanim yata pinatay ko, sabi niya. Oh. Isipin niyo po. Ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Oh. Kaya sabi ni Pastor, hindi po ganyan, sabi ni Pastor Benny Abante sa kanya, Congressman Benny Abante. Pinangaralan siya sa Kongreso para siyang batang, habang pinanonood niya, bagay nga sa'yo. Pero wala rin naman bisa sa kanya yun eh. Eh bakit? May sanay na yun. Sanay na rin. Palabura pa. Yun, yun. Pati Diyos minura. Pati si Jesus nilay. Eh nasan ngayon siya? Ayun, umiimas ng imported na bakal Yun ang mamatay. sa Netherlands. Ngayon nagdadrama. Hindi raw makati sa irig doon. Iringan kasi siya eh. Dapat nag-iring sila nung nakaraan eh. Eh katwiran niya, hindi raw siya makahatin. Mahina daw ang katawan. Nagdadrama. Wala na eh. Alam nyo, ang Diyos. Pag nilapastakan mo yan, may kalalagyan ka. Gumawa ka ng ibang kalokohan, huwag mo lalapastanganin ng Diyos. Sino ba lumikha sa tao? Ang Diyos. Pagkatapos sabi ng Diyos, huwag mong papatayin mo. Sabi ng Diyos, huwag kayong magnanakaw. Pinagnanakawan yung tao. Ano sabi ni Duterte? Oo, marami akong ninakaw dyan nung nanunungkulan ako, pero ngayon naubos na. Eh di magnanakaw siya, inamin niya.
Bakit? Eh, pag nanungkulan ka sa gobyerno, meron ka na masweldo eh. Eh, bakit kailangan pag nakawan mo pa yung gobyerno? Isipin niyo po ito ha. Utang na utang sa abroad ng panahon ng pandemic. Oh, saan niya dinadala? Oh, naalala niyo si Melda? Si Melda, hinatulan sa Sandigang Bayan. 3 count na pagnanakaw. Oh, sabihin nilang hindi sila nagnakaw? Yan po ang nature ng tao. Abang bata, tinuturuan mo, anak, ganitong gawin mo, anak. Pero pag lagi ng anak mo, ikaw ngayon ang magagalit. Anak, saan ako nagkamali? Hindi naman ganyan ang turo ko sa iyo. Bakit naging ganito ka ngayon? Kaya yung pobreng magulang, umiiyak. Hindi ko alam kung ano pa ang dapat kong gawin sa iyo. Lahat na lang ibinigay ko sa iyo. Pero anong ginawa mo? Yan ang sinasabi ni Pablo doon sa mga taong ito. Pero nung napangaralan sila, tuloy natin ang basa. Verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Anong ibig sabihin ng laman? Kung minsan hindi mo asawa, inaasawa mo. Hindi po ba? Anong tawag sa ganyan? Iba-ibang tawag dyan eh. Okay, Jeffy. Number 1. Number 2. Oh. Hindi po ba ganon? Yan. Anong sabi ni Pablo? Tayong lahat. Nakita niya. Pati siya, sinali ang sarili niya. Nabubuhay saan? Sa laman. Kaya sabi ni Juan, yung nabubuhay sa laman. Oh. Sumunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuhutan ng Diyos. Yan palang nabubuhay sa kasalanan. Kinapopuhutan pala ng Diyos. Galit ang Diyos pala. Pero magtataka ka. Nagsisimba naman sila. Di ba? O, nung nakaraan lang po, si Sara Duterte, nagsimba sa Davao. Pagkatapos magsimba sa Davao, lumabas yung interview ng media. Iyan ang kaso ni Sara Duterte. 125 million sa loob lamang ng 11 days. Ayon sa COA. Naubos yung pera. Alam niyo po, yan pinalabas po sa television yan. Ayon po sa COA. Nagsisimba? Nagsisimba! Ano kaya ang dinadasal? Sana, wag na nilang kalkalin yung ginastos kong yun. Naglabas na resibo. Mga tao mga peki silang tao. Kung ano ng pangalan. Ang gobyerno nilang nagsabi niyan. Ang PSA. 125 million, 11 days. Naubos ang pera. Hindi kayang ipaliwanag. Yun lang ang hinihingi ng taong bayan. Yan ang hinihingi ng Kongreso, yan ang hinihingi ng Senado, 19th Congress. Ipaliwanag. Sino? Anong sabi niya? Nagbigay ako sa Armed Forces of the Philippines 50 million. Sorry po, pabalik-balik po ako. Anong sabi ng Armed Forces of the Philippines? Wala man kaming tinanggap. Pati Armed Forces ginamit niya. 50 million daw ang binigay niya. Sa bunganga niya, napanood sa TV yan eh. Sabi ng Armed Forces, wala naman kaming tinanggap ha.
Nasaan yung 50 million? Yang nabubuhay sa kasalanan. Tandaan nyo po yan. Kaya nagsisimba kayo, hindi kayo nagsisimba, isa lang ang kahulugan yan. Sentensyado na kayo ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, patay na kayo. Buhay kayo, sumisimba kayo, pero totoo niya, patay na kayo. Pag natuloy kayo namatay, diretso na kayo sa apoy ng impyerno. Yun ang parusa ng Diyos, impyerno. Walang ibang nilagay ang Diyos sa Biblia kundi impyerno. Para sa mga Kasalanan. yan. Eh ngayon, anong nangyayari? Ayun, nagduro sa nakakulong. Hindi alam ng mga alipores niya, mga alagad niya sa Senado kung paano pauwiin sa Pilipinas. Sunod. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. 5. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo patay na. Patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. 6. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Binuhay na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, patay talaga. Hindi po sila nilibing. Hindi sila pinaglamayan kasi nabubuhay po sila sa laman. Pero nung sumampalataya sila kay Jesus, nakipagkaisa na po kay Jesus, yun ang sinasabi ni Pablo, binuhay kayong maguli kay Kristo. Kailan nangyari yun? Nung pinangaralan sila ni Pablo, sumampalataya sila kay Kristo, sila ngayon ay binuhay na muli. Yung dati nilang kalagayan na patay, yun ang nabubuhay sila sa laman. Kaya sabi niya, nung patay na kayo noon. Pero nung dumating si Pablo at nangaral sa kanila at sumampalataya sila sa ating Panginoong Yesus, anong nangyari? Nabuhay na silang muli. Na-revive na sila. Naging bagong tao na sila. Bakit? Sumampalataya sila sa Panginoong Yesus Kristo. Amen? Ginawa niya ito upang darating na mga panahon ay may pagkita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Jesus Kristo. 8. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Paano tayo naligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Kristo Jesus. So, dapat papunta ka ng impyerno, kaibigan, pero nagbago ang pagkapalaran mo. Nang dumating si Jesus sa iyong buhay, tinanggap mo si Jesus, ginawa mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Tinanggap mo siyang buong buo. At ipinamuhay mo si Jesus sa iyong buhay. Anong tawag ni Pablo diyan? Ligtas na kayo. Ibig sabihin, kung mamatay ka man ngayon, hindi ka na mapupunta sa apoy ng impyerno. Pero kung hindi mo tatanggapin si Kristo, tandaan mo kaibigan, kondemnado ka na. Patay na kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong patutuo. Napakaliwanag po na yung nabubuhay sa kamunduhan, ang kababagsakan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. Salamat po, meron kang anak, si Jesus na pinadala dito sa ibabaw ng mundo upang siya ang maghirap at magdusa, mag-ako ng aming kasalanan. Sa pamamagitan ng aming pananampalataya, ligtas na po kami. Salamat po, Panginoon Diyos. Meron kang isang sugong apostol na si Pablo na yung kanyang sulat hanggang ngayon ay nababasa pa namin. Salamat po Panginoon Diyos at kung sakali man yung mga nanonood, nakikinig ng video ito, kung sakali man po hindi pa hayo sa iyo ang kanilang pananampalataya,
baguhin mo po sila, O Diyos. Baguhin mo sila. Ikaw lang po pwedeng magpabago sa tao. Kung kami lang po mismong tao, kahit anong gawin namin pagbabago, mabibigo po kami. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, nawa meron kayong natutunan. Hindi po tayo naglolokohan dito. May Biblia po kung awak. Pwede nyo po ako sundan dito sa Biblia ito. Kahit anong Biblia po, welcome po tayo dyan. Wala tayong pinipiling Biblia. Nagkataon ito po ang dala ko. Amen, ang Biblia ng mga pastor. Sige po, thank you for watching. God bless us all. Dito po tayo sa Barangay 97, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Brother Guillermo Saldana. Pareho po kami. Patient, stroke. Stroke po ako, stroke din po siya. God bless us all. Bye-bye.